Sintonado. Kaya nga ang kagandahan na dito mga kapatid sa atin, hindi ko alam kung mayroon pang ibang church na hinahayaan yung umawit na kahit sintonado. Alam niyo ba mga kapatid na kahit sintonado kasi isa ito sa mga yung mga pinapahayag natin yung mga mensahe natin, dito natin pinapahayag. Mensahe natin na sa Panginoong Diyos, dito natin ipinapahayag sa pamamagitan ng ng awit. Hindi lang sa tayo ay nananalangin, kaya ipinapahayag natin yung mensahe natin sa Panginoon, kundi sa pamamagitan din ng awit, mga kapatid. Kaya nga ako dun sa lang dito yung lalaki na palaging umaawit dito. Yan mga kapatid, nalulugod yan ng Panginoon mga kapatid. Sa maliit lang na kaparaanan na ginagawa natin sa Panginoon, alam ko na siya, na yung parang nagugustuhan niya, yung na-appreciate niya mga kapatid. Yun yung sumasagi sa kaisipan ko yung sa panaginip. Kasi akalain mo ba naman nahabulin ka ng nakakatakot, tapos ilalayo ka doon, ililigtas ka, o di napakaganda. Napakaganda mga kapatid. Kaya huwag nating iwala yung tayo ay nagandun ng awit kahit na sintonado kung wala sa tubo. Kasi natulugod din tayo sa Panginoon sa ginagawa natin. Patulad ng may isi-share ako na sa banal na kasulatan. Related dun sa ni Brother Joseph. Yung sa John. Pakiano mo nga Brother Gideon? Mamaya pa. Yung sa John 10, sa John 16, yung si Apostol Pablo, na yung may pupuntahan sila na ibang lugar para mag-ebanghelyo. Ngayon, yung espiritu, ang nabasa ko doon, yung pinto doon, yung espiritu ng Panginoong Hesus, hindi sila pinulutan na pumunta doon, pumarong. Ngayon, si Apostol Pablo, nagkaroon siya ng pangitain doon sa pinto, na nakita niya doon na sa Macedonia sila pupunta. Dahil may tao doon na nakatayo na naghihintay ng kaligtasan. Kaya doon sila pumunta sa bansang Macedonia. Yun yung nabasa ko sa sa Biblia. Ngayon doon sila nagpunta ng araw. Ngayon yung nakasalubong nila na babae na may espiritu na karumal-dumal, yung nakasalubong nila na babae. Ngayon sumigaw yung babae doon na itong mga ito, sabi niya, alipin ng kataas-taasang Diyos, tinuturo nila ang daan ng kaligtasan, yung sigaw ng babae doon sa pinto na yon. Ngayon, pinaghuhuli sila, yung pinalagkad sila, tinuli, pinagpapalo nga sila doon sa sa pinto doon, pinagpapalo hanggang sa itinulong sila mga kapatid. Ngayon, nung nakulong sila, yun, umawit sila ng hymno, ng mga awit. Nakinig yung nandun din ng mga nakakulong na mga tao, hanggang sa umaawit sila, hanggang sa may lindol. May lindol na dumating doon sa kulungan, at doon nakalag yung mga
yung mga padlock ng mga kulungan, ganun yung nabasa ko dun sa kwento doon. Hanggang yung nagising yung yung nagbabantay, may nagbabantay doon mga kapatid. Nagising na magpapakamatay na yung nagbabantay. Kasi nga yung alam niya na makalabas na yung mga nakakulong, ngayon sumigaw si Pablo doon na huwag mong gawin iyan, huwag mong saktan ng iyong sarili, sabi doon. Nandito pa kami, sabi niya, na ganyan. Ngayon, yung tao ngayon, gwardiya, humingi ng ilaw, tapos lumapit sa kanila, sinabi niya na yung kaligtasan mo, yung Brother Video, pakiano mo ngayon, Gawa chapter 16 verse Gawa chapter 15 verse 29 ugante. Yan humingi yung sa 30 yung sa 13. At sila inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sabi doon. Tapos sa 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayanan. Yun mga kapatid yung sinabi ni Apostol Pablo. Kaya yung ebanghelyo na natabi ni Brother Joseph, isa din ito yung ebanghelyo ng ating Panginoon, yung daan ng kaligtasan. Mga kapatid, yung sinasabi dito sa kwentong ito. Tapos yung nakita ni Apostol Pablo na pamitain na lalaki, kung hindi ako magkakamali, yung gwardiya, yung bantay sa mga kulungan. Ito yung yung nakita niya na, kung hindi ko magkakamali, ito yung nakita niya na pamitay na lalaking nakatayo na naghihintay ng kaligtasan. Yung lalaki, yung niyaya pa sila, ay pinalabas pala sila doon sa pinalabas sila at yun, niyaya sila sa bahay ng lalaki at doon sila nag-ibanghelyo. Si Apostol Pablo tapos si Silas. Mga kapatid, pati yung mga pamilya ni yung lalaki na yun, ay binahagian din niya ng ibanghelyo ng Panginoon Kristo. Sila yung tumanggap sila mga kapatid. Kaya yung sinasabi ko na yung sa pagsasabi ng awit na yan din natin pinahayag yung mensahe natin sa Panginoon. Diyan pinapakita na may din kaligtasan din Panginoon. Yung pag na-appreciate na ng Panginoon, hindi natin namamalayan. Pag lumalabas tayo, nandyan na ingatan tayo. Yung hindi tayo maka-experience ng ng aksidente, gano'n. Kaya yan po yung yung nabasa ko na pinto na yung kahit na maliit na parang lang ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon ay nandyan ang patnubay at pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos yung tulad ng sinasabi ni Pastor Efrain na yung ginawa nila Apostol Pablo dati, walang makakahigit, mga kapatid. Iba sila talagang, yung talagang pagtatapat nila sa ating Panginoon Jesucristo ay ginawa nila. Kaya walang makakalampas yung gawa nila dati. Kaya ganun na lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Akalain niyo ba nasa kulungan na sila, umindol, nayanig,
nabuksan ang mga kulungan. Sa ngayon wala din. Wala yun, literal yun eh, noon. Sila Apostol Pablo, literal yun. Wala sa ngayon, wala. Kaya sa kanila lang panahon nila, kaya nga wala. Hindi na nga natin mapapantay, malalampasan yung kanilang mga gawa, yung mga apostol, no? Kaya nakasulat sa yung nakasulat sa unang Timoteo, Brother Jose, yung nakasulat sa unang Timoteo 4:9, umpisa sa 9. Kaya dito yung nakasulat dito, kapag ang pasabi ay nararapat tanggapin ng lahat. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kaya natin yung napaka-bless natin mga kapatid na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya may kaligtasan tayo mga kapatid. Lalong-lalo tayo ng mga nagsisikap na patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay mayroon po tayong kaligtasan. Yun ang aking parang naisishare ko lang po sa ngayon. Kasi dun po sa panaginip ko, parang na-appreciate ng Panginoong Diyos yung nagawa na natin, kahit na nalit na kapalangan. Kahit na yung pagpapaliwanag natin hindi pag-aanong bihasa mga kapatid, pero nakikita niya na sinisikap natin mga kapatid na gumawa. Sa kaligtasan naman ng bawat isa sa atin, kasi nga siya yung may hawak ng gantimpala sa pagparito niya. Gagantimpalaan niya yung gawa ng bawat tao. Kaya sa ating mga gawa, doon tayo bibigyan ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Kaya nasa kamay, sa kanyang kamay, kung ano ang kalooban niya para sa atin, kung rapture. Ayan yung sabi ni Pastor Efrain, sa rapture, sa pag namatay ka, gano'n. Kung anong kalooban ng Panginoon, kung sa rapture tayo dadalhin, o doon sa kaligtasan na yung walang kamatayan, hindi ka mamamatay, yun. Kung ano ang kalooban po ng ating Panginoong Jesucristo. Basta ang importante, magpatuloy lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo para makamtan natin yung kaligtasan na yun. Dalawa eh. Sa namatay tayo, pagbuhay pa rin tayo, ligtas pa rin dahil nandyan yung Panginoon na yan, bababa na mag-ahari yata. Ganon po mga kapatid. Dalawa yung ating yung kaligtasan natin. Kaya yun lang po mga kapatid. Ako po ay mag-aandog ng awitin bilang pagpuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ang pamagat ay pupurihin ka, O